Chen Ye, makinig ka. Ibenta mo na ang scrap metal na yan. O kundi sa loob ng 3 araw. Tuluyan mo nang isasara ang pintuan ng shop mo. Itinuring yan ng tatay mo na parang buhay niya. Pero ikaw, mukhang hindi mo na kayang panindigan ang naiwan niya. Bahala ako sa shop ko. Wala kang pakialam. Teka, anong tunog yun? Ano yun? May naririnig ako sa labas. Gusto niyo ba ng pagkain? Chen Ye, hindi ba may bundok sa likod ng gate na yan? May tao ba dyan? Sino ang nasa labas ng gate? Sino yan? Sarado na ang North-South Pass ng 3 araw. 30,000 sundalo na ang lumisan sa bansa. Kung may tao man sa labas, hindi nila kailangan ng ginto o armas. Malamig lang sila. Hindi tama to. Chen Ye. Gusto ko ring malaman kung ano ang nasa likod ng pintuang yan. Nasaan ang bato? General, may nahulog. Ayaw ko na ng scrap metal na to. Chen Ye, mag-ingat ka. Trap ang lugar na yan. Ikaw na nasa labas ng gate, kung naririnig mo ako, bibigyan kita ng ginto at pilak. Ikaw ba si Gu Changfeng? Naririnig mo ako? Oo. Isa ka bang immortal? Hindi. Kung ganun, sino ka? Isa lang akong panday. Talagang wala kayong pagkain. 3 araw na ang nakalipas. Huling bag ng bigas ay ginawa na naming sabaw. Kagabi, may sundalo na tayong namatay sa gutom sa pader ng lungsod. Ngayon, wala na ring tubig. Ang Black Wolf Army ay hindi aatras. Kapag walang pagkain, hindi aabot ng 2 araw ang North Pass. Sir, sandali, sir, hintay. Hindi nila pwedeng kainin ang bandage. Gu Changfeng. Oo, susubukan ko muna ang isa. Sige. Malamig. General, ang lamig nito. Puti at malambot. Anong klase ng tinapay to? Bakit ang bango? Huwag niyo agawan, Mr. Chen, nakakain ba talaga to? Oo, nakakain yan. Dahan-dahan lang. General, ano yun? Matamis. Ito ang matamis na malamig na pagkain. General, ang North Pass ay naghihintay na sa pagkain to. Mr. Chen, sabihin mo na. May pagkain pa ba? Oo, pero kailangan nyo itong kainin ayon sa bilin ko. General, ang tigas nito. Paano ito kakainin? Mr. Chen, paano ito kakainin? Pakuluan nyo ang tubig at ilagay nyo sa loob. Ay pakulo at kainin. Tipirin ang tubig. Maglalagay ako ng mas marami. Kumukulo na ang tubig. Ilagay na ang noodles. Naghihiwalay na siya. Ito ay noodles. At yung maliit na pakete. Ibuhos nyo para may lasa. Hindi ka pa kumakain kahit subo. Kung makakain siya, mas matagal siyang lalaban. Mainit na noodles. Ang pangalawang mangkok ay para sa mga tao sa Shoucheng. Kainin nyo at bumalik na sa pader. Naintindihan dahil sa mainit na noodles ko, mananatiling matatag ang pader. Pati ang mga tao sa kalsada, kailangan mo ring kumain. Balik sa kalan pagkakain. Unahin ang mga tao. Pero hindi sapat ang isang kaldero para sa buong syudad. Kinain na ng mga sundalo. Nakahinga na rin ang mga tao. Pero hindi ito magtatagal. Mr. Chen, hindi na kaya ang North Pass. Panahon na, ilabas mo na ang lahat ng kaya mo. Kung pwede itong ibenta para pambili ng pagkain, gawin natin. Bantayan mo ang pinto. Ako ang bibili ng pagkain. Bantayan ang pinto. May lalabas at lalabas dyan. Masusunod. General, ang pintong ito ang ating buhay. Ito na ang supply ng pagkain ng buong lungsod. May kautosang militar, bawal lumapit dito. Dapat may padala agad ang pera. Kaya mo ba itong kunin agad? Magandang jade ito, ibenta mo na. Hindi masama ang materyales, pero kung mabilisan, mababa ang presyo. Kailangan ko nang magbayad ngayon din. Kung kaya mong kunin, kunin mo na. Nagmamadali ako. Bata, ano bang bibilhin mo? Bigas, harina, asin, at tubig. Lahat yan. Magtatayo ka ba ng kantin? May mga taong naghihintay na mamatay. Isakay na sa sasakyan. Unahin ang bigas at harina. Kailangan din ng tubig at asin. Huwag mong ibili ang bigas sa timba ng tubig. Kailangan mo dadalhin. Sa Chengxi Waste Station. Diretso sa bakuran. Waste Station bibili ng ganyan karaming pagkain. Hindi ito para sa pagkain.
Si Jiuming na. Ipasok na ang lahat sa loob ng bakuran. Lumayo kayo sa pintuan. Masunurin na sundalo. Chen Ye, sundin ang utos. Saan ka kumuha ng pambili ng ganito karaming pagkain? Huwag kang tumingin sa loob. Hayaan mo ang tagahatid. Siguradong may mahalagang bagay dito. Huwag kang makialam sa hindi mo negosyo. Dalhin ang mga pagkain, bigas, harina, asin, at tubig. Huwag kang mag-iingay. Manahimik ka lang. General, bigas ito. Walang bato o damo. Simulan na ang pagluluto. Unahin ang mga sugatan. Bukas ng umaga, pumila ang lahat ng maayos. Pila na. Uminom kayo ng lugaw at bumalik agad sa pader. Buksan ang bibig. Miss Shen, kaya ko pa ba? Sige, uminom ka muna. Ubusin mo ang mangkok na yan. May pagkain na, pero pang 3 araw lang ito para sa buong Shenbei Pass. 3 araw. May 30,000 sugatan at libo-libong sibilyan dito. Dapat gumalaw ang mga sundalo at artesano sa loob ng 3 araw. Gamit ito para bantayan ang lungsod. May mas masama pa rito. Peke ang pinto ng lungsod at kulang ang mga palaso. Kulang kayo sa dugong mandirigma. Basurang bakal. May sapat na ako nito. Huwag nyo tapakan. Magagamit pa ito. General, magandang bakal ito. Pero sabi ni Chen ay basura lang. Dito sa Shenbei Pass, ang basurang yan ay buhay. Mr. Chen, huwag mo na akong pasalamatan. Kunin mo na. Mga bakal na kadena para sa mga artesano. Gamitin nyo na. Master, peke ba ito? Huwag ka nang magtanong, magtrabaho na tayo. Buksan ang pugon. Ayusin ang mga espada, baluti, at ang pinto ng lungsod. Yung mga kaya pang gumalaw, magtipon kayo. Buksan ulit ang pugon mamayang gabi. Buhatin ang pugon. Master Lu, alam kong madaliin, pero lahat naman ng espada ay kailangan. Chen Jia, sundin ang ayos ng kadena. Ay layas ang karwahe. Ay layas ang karwahe. Makakatulong ito sa pinto. Delikado ang East Gate, kailangang patibayin. Chen Jia, dalhin ang mga tao sa silangan. Ibigay ang kailangan ni Lu Taishan. Ikabit ang bakal sa pinto. Ipulupot ang kadena. Kaya ba nito ang pagsalakay? Mas maayos ito kaysa kahapon. Hindi ito masisira. Palitan ang mga lumang espada ng mga gwardya. Kulang pa ang bakal. Hindi sapat ang depensa sa espada. Paparating na ang Black Wolf Army. Itaas ang bandera at lumayo kayo ng 3 milya. Sumugod sa East Gate. General, hindi pa subok ang pinto. Susubukan natin mamayang gabi. Nakita kaya nilang may pagkain tayo? Manahimik ka. Tinitignan lang nila kung gaano pa tayo kalakas. Sabi nila gutom na tayo. Pero may mga espada sa pader. Hindi ito mukhang abandonado. General, paparating na sila. Maghintay lang. Pana, hawakan nyo ng mahigpit ang depensa. Kamusta ang pinto? Wasak na wasak na.
Chen Jia, ilabas mo sila sa side door. Masusunod. Huwag magpanik. Panatilihing kontrolado ang lahat. Huwag silang hayaang makabangon. Umatras muna kayo. Huwag muna kayong makipagbakbakan. Bawiin ang pera. May masamang nangyayari sa lungsod na ito. Kontrolado natin ang sitwasyon. Hindi sira ang gate. Ang bakal ni Mr. Chen ay nablock. Ay hindi. Hindi ito basag. Tara na. Umalis na tayo. Wala na tayong malinis na tela. Ubos na ang gamot pati ang race eta. Hahanapin ko ang general. Kailangan natin ng panlinis ng sugat at gamot. Ang pera ay pinalit na sa ginto. Huwag na nating pag-usapan yan. Pakalmayan muna natin ang lahat. Shen Qinghe, nandito na ako. Ang cleaning shop ay sira na. Unahin natin ang may malalang sugat. Ang linis ng telang ito. Huwag lang kayong tumayo dyan, iligtas nyo sila. Bigyan nyo ako ng tubig. Unahin ang malala, huwag kang gumalaw, ibig sabihin gising ka pa. Sunod. Stable na ang sitwasyon. Miss Shen, kakayanin ba niya? May pag-asa ngayong gabi. Epektibo ba ang gamot? Oo, stable na sila. Bibili ako bukas. Pero sarado ang bayan. Mas marami pa silang darating. Sapat ba ang tubig nyo? Bakit hindi kayo nagsasalita? 3 lugar sa Shenbei ang apektado. Gumuguho at polluted na ang tubig. Paano nyo nagawa? Mr. Chen, handa na ang gamot. Pero kailangan natin ng malinis na tubig para sa mga sugat. Maghanda ng timba. Handa na ang tubig. Dalhin nyo sila rito. Sige. Miss Shen, huwag ka nang masyadong mag-isip. Tapos na. Tubig. Tubig ito. General, malinis na tubig ito. Walang bahid o amoy. Linisin ang mga sugat. Ipadala ang iba sa pader ng lungsod. Ang natira ay para sa mga kaibigan natin sa loob. Masusunod. Miss Shen, huwag kang gumalaw. Tubig ito mula sa balon. Pinadala ni Mr. Chen. Kaya niya tayong padalhan ng tubig. Ang tubig ay biyaya. Kailangan natin ito para sa bakal at sa mga tao. Sapat ba ito? Kung magtatagal tayo ng 1 araw, hindi mauuhaw ang Shenbei Pass. Tama. Hindi ko man mabuksan ang kalsada, magpapadala ako ng tubig araw-araw. Kunin nyo na. Inay. Amoy kanin. General. Kakaunti lang ang bigas. Kailangang manatiling kalmado ng mga tao. 1 mangkok bawat isa. General. Nalaman na nila. Ano ang gagawin? Pag-ayusin si Lu Taishan. Pabilisin ang gamot kay Shen Qinghe. Darating ang Black Wolf Army. Madilim na ang gabi at dumarami na ang mga kalaban sa labas. Kulang tayo sa tao. Hindi natin kayang umasa sa lakas lang. Kailangan nating tanungin si Ginoong Chen kung ano ang plano. Nakita nila si Zhou Peng.
Siguradong susugod sila ngayong gabi. Kung kulang ang tao, hiramin natin ang tunog ng digmaan. Hiramin ang tunog. Ano ang ibig niyang sabihin? Huwag kayong magtanong. Maghanap kayo ng mga gamit na yari sa bakal. Bakit kailangan natin ng mga kalakal na ito? Huwag ka nang magtanong. Bayaran mo na lang at gawin ang iniutos ko. Sige, susundin ko. Hindi na ako magtatanong. Hindi ito sandata. Ito ay pangtakot sa mga kalaban. Sa dilim, iisipin nilang marami tayong sundalo dahil sa ingay. Dalhin ang mga gamit sa pinto at ilagay sa tamang pwesto. Huwag masyadong maayos ang pagkakabit. Itago niyo ang mga kadena. Chen Jia, pumunta ka sa silangang pintuan ngayon din. Kailangan lang nating gumawa ng ingay na parang hukbong sandatahan. Ang mga ilaw at toreto, sabay-sabay ninyong gagamitin kapag dumating sila. Huwag kayong magpapahalata. Gawin ninyong parang napakarami ninyo. Maghintay hanggang makalapit sila sa pintuan bago ninyo simulan ang gulo. Masyadong tahimik ang pader. Ang sobrang tahimik ay isang bitag. Hindi pa bababukas ang ilaw. Hintayin nyo ang hudyat. Walang tao sa loob ng pintuan. Subukan ninyong buksan ang puwang. Ngayon na. Ipakita ang liwanag at simulan ang ingay. Huwag kayong titigil. Sumugod kayo. Ituloy ang ingay. May mga nakatago. Isang bitag. Huwag kayong magulo. Huwag kayong umatras. Pana. Ipakawala ang mga pana. Mag-ingat. Umatras muna kayo. Huwag aksayahin ang mga pana. Hindi sila natatakot sa atin. Takot sila sa mga bagay na hindi nila maintindihan sa loob. Parang may isang buong hukbo na nagtatago sa likod ng pinto. Bumalik tayo sa kampo at mag-ulat. Huminto sila. Umatras na sila. Kahit ang mga sirang bar aisles ay nakapagligtas ng buhay natin. Ginoong Chen, napaniwala mo sila sa iyong taktika. Hindi ito tatagal ng matagal. Malalaman din nila ang katotohanan. Huwag tayong maging kampante. Hindi handal ang ating kalaban. Ayusin ang pinto at patalimin ang mga sandata. Ang ingay ay hindi tugma sa kanilang inaasahan. Ano ang meron sa kanila? Ginoong Chen, utang namin sa iyo ang buhay ng bayan na ito. Dapat silang magduda. Bakit may mainit na pagkain at tubig sa isang kinubkob na lungsod? Alamin ninyo kung saan nanggagaling ang kanilang suporta. Hanapin ang sagot. Halugin ang bawat sulok ng hilagang harang. Bawat kanal, bawat lumang balon, pati basura, kalkalin nyo. Wala dapat makalagpas. Masunod, masunod.
Walang mga sasakyan. Walang bakas ng gulong. Magpatuloy pa sa paghahalughog. Walang mga daanan. Kahit sa ilalim ng balon ay wala. Ik-ek nyo ang mga tambakan. Walang bago, walang pagkain. Saan galing ang mga rasyon nila? Bakit tila lumitaw lang sa kawalan? Binabantayan nila ang daan. Pero sa labas ng lungsod, wala silang makikita. Magbabago ng taktika ang kalaban. Wala pa rin. Walang bakas. Walang daanan. Kung walang makita sa labas, sa loob na ng lungsod tayo maghanap. Ngayon ay may lugaw. Pero bukas, sigurado ba sila? Ikalat ang balita. May pagkain ang general pero para lang sa mga sundalo. Hindi ko man mabutas ang pader. Hayaan mong ang taong bayan mismo ang sumire rito. May itinagong pagkain sa kampo. Totoo ba yan? Totoo ba talaga? Dito ang sentro ng lahat. Mula ngayon, dagdagan ang gwardya. Walang sino man ang lalapit. Kilala mo ba si Chenye? Marami siyang baniling bakal at gamot. Hindi ko siya kilala, yan ang isagot mo. May nagtatanong tungkol sa iyo. Sabihin mong wala kang alam. Huwag kang magdadala ng tao rito. Dagdagan ang gwardya sa labas. Kung bumagsak ang pader, tapos na ang lahat. Hindi ito pwedeng mangyari. Nasa loob ng kampo ang lahat. Nandoon ang pagkain, tubig, at gamot. Bukas na bukas. Lulusubin natin. Kilusang-kilos na sila. Ihanda ang lahat. Malaking hukbo ang paparating. Hindi lang basta pagsalakay. Gaano karami? Buong puwersa na ang susugod. Hindi kakayanin ng pader ang buong gabi. Kailangan natin ng makapal na bakal at kadena. Kailangan nating patibayin ang pader bago sila dumating. Huwag kayong magpahalata. Ipasok ang mga gamit. Ang bakal na yan, gawing pang suporta sa pinto. Gamitin ang gulong para sumipsip ng puwersa ng tama. Gawin nating hindi matitibag ang pader. Ay patong ang bakal. Ay lock ang bawat kanto. Handa na tayong salubungin ang gabi.
Nasa pintuan na tayo ng Dongmen. Handa na ang mga kahoy na pambungkal. Kapag hindi na kaya, give in na ang pintuan. Sugod. Wasakin ang gate sa silangan. Mas marami ang dala nilang kahoy ngayon. Deng Jiancheng, magpaputok na kayo. Hindi pa rin natitinag. Jing Hengliang, huwag kang aatras. Ayaw bumigay ng pinto. Huwag kayong magsaya, dahil mas malakas na tama ang susunod. Ingat sa pag-asinta. Lu Taishan, bantayan mo ang pinto. Bura ulit. Maluwag na ang kadena. Dagdagan pa ang puwersa. Huwag ninyong hayaang maputol. Napakaputik ng gate na to. Jia Ren, palitan ang malaking baras. Palitan ang baras. Bilisen. Kaya ko pa, kahit manhid na ang kamay ko. Sige, palitan na. Napakalakas ng depensa. Hindi pa rin bam ibigay ang gate kahit pinalitan na ang gamit. Huling hirit na ito. Kapit lang, kailangang tumama. Iposisyon ang baras. Idiin ng todo. Siguraduhing hindi gagalaw ang target. Doon sa likod, idiin nyo pa. Bakit hindi pa rin ito nasisira? Hindi ito ordinaryong pintuan. Matigas pa rin ba? Akala natin ay babagsak na, pero buo pa rin. Buong gabi na tayong nakikipagbuno, pero walang nangyayari. Parang ayaw talaga nitong bumigay. Ang mga tao sa loob ay takot na. Alam nyo ba kung ano ang unang hinahanap ng taong natatakot? Pagkain at tubig. Iyan ang kailangan nila ngayon. Bantayan nyo ng maigi ang bawat sulok ng gusaling ito. Maaaring matigas ang pintuan, pero hindi ang puso ng mga tao. Ikalat ang balita. Sabihin nyo, may pagkain si Gu Changfeng. Hayaan silang maghanap kung gutom na sila. Totoo bang may pagkaing nakatago sa kampo? Sino ang nagpakalat ng balitang yan? Pumila kayong lahat. Huwag kayong lalapit. Ang mga bata ang unang dapat kumain. Umurong kayo. Ako ang nag-utos. Hayaan silang makakita kung ano ang meron tayo. Sino ang nagpadala ng pagkain? Dalhin nyo rito ang lugaw. May pagkain sa Shenbei Pass. Ipamahagi ito sa mga bata muna. Ibigay ang nararapat. Hindi muna tayo makikipagyera ngayon. Pero kapag tinapakan nyo ulit ang kampo, batas militar ang haharapin nyo. Bawal lumapit sa dalawang portang nasa labas ng gate. Mahigpit ang bilin ni Gu Changfeng. Naglatag na sila ng mga depensa. Alam na nila kung nasaan ang gate, handa na ba silang sumugod? Hatiin ang grupo. Magpadala ng maliit na team para buksan ang East Gate. Simulan na. Hindi sapat ang magbantay lang.
Kailangan nating harangan ang mga kalaban sa labas. Gamitin ang mga bakal na kalasag at matutulis na tubo. Nakita na naman nila ang mga kakaibang bakal na ito. Ancient Gia, binabaklas na ba nila ang kabayo? Kudlit. Kapag nawala ang kabayo, mapipigilan natin ang gate. Sugod. Bantayan ang beast. Labas ng lungsod. Buksan ang gate at huwag aatras. Harangan ang daan at huwag basta-basta magpaputok. Diinan nyo pa. Yesan, sumunod ka kay dun. Huwag bibitaw. Itigil ang pag-atras. Protektahan ang kabayo at huwag sumandal sa pader. Itulak ang mga kalaban. Huwag silang habulin. Nakabalik na rin sa wakas. Nasaan ang beast? Mabuti, nadala rin nila pabalik. Magaling. Mr. Chen. Hawak na natin ang beast pero hindi tayo pwedeng basta magpatalo na lang sa ganitong paraan. Kailangan nating umatras, at umatras pa. Pero tingnan nyo, naroon pa rin ang mga kabayo. Sa likod ng mga gwardya, may nakatagong base militar. May mga spear at kagamitang kailangan natin. Umatras na si Hanjin, pero may apoy pa rin. Hintayin natin ang kanilang susunod na galaw. Mr. Chen, may ipapakita ako. Hindi ito Diyos, kagamitan lang ito. Kapag mali ang gamit, mawawala ito. Pikit ang mata at tumingin sa malayo. Nakikita ko ang apoy nila. Huwag lilinggan sa paligid. Nasa kanan sila. Kitang-kita natin sila kahit napakalayo. Gamitin ang telescope at flashlight. Kailangan din natin ng helmet at rescue bag. Mr. Chen, napaka-importante nito. Kung noon pa natin ito mayroon. Nakita na natin ang pagbabago bago pa mangyari. Simula ngayon, ang aking waste station ay isa ng base militar. Narinig niyo ba yun? Oo, narinig namin. Hindi babagsak ang hilagang pintuan. Hindi babagsak ang hilagang pintuan. Hindi babagsak ang hilagang pintuan. Mananatiling matatag ang ating kuta.